How do we value friendship? How do we value our friend? It wasn't easy, guys, to value our friends. It takes a lot of effort or building a good relationship to the person that we wanted to be our friend. Ang pagkakaibigan ay hindi ganun kadali o umpisahan. Sisimulan natin ang pagkakilala sa isang tao. Unti-unti natin kinikilala ang kanyang pag-uugali. Pero guys, you have to be more aware. Different people has a different behavior. Hindi lahat na makakasalamuhan natin, hindi lahat ng mga tao na nakakausap natin ay pwede na natin i-consider na kaibigan natin. Ang isang kaibigan na sinasabi ay dapat mapagkatiwalaan natin. So paano na lang kung nakatagpo tayo ng isang tao na inaakala natin siyang pagkatiwalaan, ang hindi natin alam na ang kaya niya palang gawin kung di sirain ka. Tapos, yung kaibigan ko siya yun, alam mo ba, grade 3 pa. Tapos, nandito na ako sa Manila, nag-high school na ako, pinagdadalan pa nila klosura. Tapos, kasi wala pa akong Facebook dati, walang cellphone na Facebook ako. Sila pa ako hanap sa akin sa Facebook. Kasi hindi ako, alam mo, hindi ako palalabas na tao. Pero, ang dami kong kaibigan, ang dami kong, kasi mga Pasko, inikip ko baga pa nag-connect ako yan sila eh. Oo, dapat. Hindi ko sila laging pinupuntahan, pero naging communication. Oo, yung communication. Pero pagbigyan sa pabor, oo. Kasi nga medyo complicated yung gusto niyang pabor. She arrived today in my house and she was too upset for what her cousin did to her and her best friends. Sino ba naman ang matutuwa, guys, nasisirain ang relasyon mo sa mga kaibigan mo ng isang taong malapit sa iyo? Ang saklap nun. Anyway, guys, hindi naman talaga ganun kadali mag-build ng relationship sa isang tao bilang isang kaibigan. Kailangan natin talaga dyan ang mahabang pasensya, ang pagtatyaga, ang effort na paano natin makilala ang mga tao na yon. Lalo na yung mga tao na yon na naging kaibigan mo simula nung bata ka. Pero ang hindi mo alam na yung isang tao sa tabi mo ay may intensyon pala na sirain ka sa mga kaibigan mo. Yun yung masaklap, guys. It's really totally mean attitude ng isang tao. If we really value our friendship, first of all, guys, you have to treasure everything that you shared together. The moment that you together share each other, whatever it is. If you value your friends, no matter what happened to you guys, no matter how big is the misunderstanding between you and your friend, you always settle it down. You can always fix it and continue the good relationship with your friends. So a real friends will never play at two-headed snakes. Means, hindi mo kailangan at hindi mo dapat gawin ang pagtatraidor. Hindi mo dapat gawin ang paninira mo sa kaibigan mo doon sa isa mo pang kaibigan. Kasi nga magkaibigan nga kayo eh. Alam niyo ba, guys, na ang friends is the greatest relationship than a family. Kasi kung mayroon ka mang sister, mayroon ka mang brother, it's not everything that you can open it. It's not everything that you can tell to your brother or your sister or your parents. Some people found comfortable to talk everything to their friends. You are the friends that trust with. You should not betray your friend. Mayroong mga kaibigan tayo, guys, na talaga naman silosa, inggitero at inggitera. Ganong klaseng attitude ng kaibigan, gagawa yan ng scheme. Mag-create yan ng scheme para makuha niya ang fully attention na nanggagaling mismo sa gusto niya lang na kaibigan. At ayaw niya na magkaroon ng much attention ang kaibigan niya sa ibang kaibigan. I already experienced that kind of friend. Pero guys, there's a lot of way to talk about this kind of friend. Kung kinakailangan mo siyang konfrontahin in a nice way, gagawin mo.
para lang matauhan siya. Porket magkakaibigan kayo, mayroon kang special dyan na friend. I don't think so, guys. We have to treat our friends equally. Siguro hindi naman lahat matatrato natin equally. At least you know what you're doing. At least you know kung saan ka nagkulang sa kaibigan mo. Ang pagkakaibigan ay kailangan nagsusupport emotionally, psychologically sa bawat isa. Hindi nagsisiraan. Hindi nag-iinggitan. You don't have to play a backfighter behind your friends. Kung hindi ka masaya sa buhay mo, kailangan mo ba mangdamay ng ibang tao? Kung naiinggit ka sa mga kaibigan mo, kailangan mo bang sirain? Hindi naman yata tama, guys, diba? We have to be aware to those people na kinakausap natin or yung mga tao sa paligid natin. We should be aware kung anong klaseng tao sila. Kung sa palagay natin na sila yung mga tao na hindi natin pwedeng pagkatiwalaan, we should not do anything na sa harapan nila na alam natin pwede nila tayong talunan ng kasalanan. May mga taong hindi masaya sa buhay nila, kaya gusto nila ang mga tao sa tabi nila ay hindi rin masaya kagaya sa kanila. We have to be aware that if you meet this kind of person, you should walk away from it. Si toxic siya sa buhay mo. Look at carefully, guys. Pag kung ang tao ay naninira sa iyo tungkol sa ibang tao, kaya niya rin gawin sa iyo. And dapat maging aware tayo dyan sa mga ganyang klaseng tao and dapat iwasan natin. It's not easy to find a real friend. The real friend that they can always be with you. A real friend that they will stand by your side no matter what happened to you. Hindi ganun kadali makahanap ng ganung tao, kaya kailangan natin i-treasure sila. Pag ang isang kaibigan na sinasabi mo ay may inggit sa sarili niya, that is a red flag. Ibig sabihin nun, inggitera talaga siya at pwede kanyang pagkaingitan. Who knows, nagsasabi lang siya sa ng maganda. Who knows, nagpapakita lang sa iyo ng kabutihan. Pero how true she was, how true that person is to you. Hindi maiwasan sa magkakaibigan na nagkakaroon ng misunderstanding. But those misunderstanding, if you talk each other about what matters, if you settle that problem with your friends, I know that misunderstanding can mold you more into a better relationship with your friend. Hirap na pilitin mo yung sarili mong pagkatiwalaan siya. Pag at the end of the day, hindi mo pala tanggap na sisirain ka niya.